Well, hindi si Bato. Kasi po, yung yung mga hindi pwedeng arestuhin po, yung merong mga ganon, mga kababayan, kailangan 6 na taon pababa yung kung sakaling hatol. Yung kung sakaling mabilanggo. Pero yung kay Bato de la Rosa, Crimes Against Humanity, tingnan nyo nga mukhang aabot ng 10 taon, mahigit bago pa lang malaman. Diba? Ang takot niyan, ang kaba niyan, baka pag pumasok siya sa Senado, pag-uwian na, paglabasan na, nakapaligid na ang mga kapulisan. At ako ho ay naniniwala sa sinabi ni General Torre, mga bossing, na mas madaming kapulisan ang ilalagay kay Bato de la Rosa kumpara doon sa pag-aresto o paghuli kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Kasi ito talagang talagang mukhang manlalaban pa nga ito 'Di ba? Mukhang mukhang hindi papahuli talaga ng buhay ito si Bato de la Rosa. Sabi ni Legazpi, taong bayan Pilipinas magmasid sa paligid ng Pinas pag makita si Bato, agad live video para mahuli na si Bato de la Rosa. Tsaka bakit to, mga bossing, yung tipong tingnan nyo ang tahimik nila ngayon. Patungkol po dito sa patungkol ho mga kababayan dito sa ni Bato, warrant of arrest. Ang tahimik nila ngayon, Bakit to, mga bossing? Kasi gulatan daw Gugulatin daw si Bato de la Rosa Kung maalala nyo, ano ang naging estilo kay dating Pangulong Duterte nung panahon nung inaaresto. Hilong talilong ho yung mga DDS. Hindi alam, ano ba, may warrant of arrest ba o ganito? Hindi nila alam kung ano gagawin nila. Atras abante hanggang sa nag-decide, walang warrant of arrest. Ayun, pagsakay sa eroplano ng dating Pangulo, biglang nag-umpisa na pumaligid doon sa airport, mga kababayan, yung grupo ni General Torre. At ganun din ho, tingin ko ang mangyayari kay Bato de la Rosa, mga kababayan. At may pabonus pa ho. Tingin ko, ganun din ang gagawin kay Bongo, mga bossing. Si Bongo, mga January daw ho yan. Si Bato, mga Disyembre daw ho, mga kababayan. Biruin nyo, magpapasko tapos ang iniisip mo sa utak mo, ano kaya gagawin ko? Paano na kaya ako pagka nahuli na ako ng ICC? Ang hirap magpasko ng malayo sa pamilya. Buti na lang ako, kasama ko yung pamilya ko dito. Nag-iisip nga ako kung ano. Tayo, mga kababayan, nag-iisip tayo, ano kaya ang pang Noche Buena natin? Ano kaya ang mga lulutuin natin? Kami mga bossing, lalo na ito Kami meron naman kaming kahit papaano panghanda ng madami. Pero ayaw ko ho ng ganun, mga kababayan. Yung tipo bang may matitira, maghahanda ka tapos tatatlo, 4 lang kaming kakain. Tapos kinabukasan yun ulit ang ayoko. Pag nag-Noche Buena ho kami, mga bossing, simple lang. Spaghetti. May spaghetti dyan kasi may bata, may 4 na taong gulang. Diba? Tapos ham. Tapos yung tasty, ganun lang. Tapos mag-fried chicken ng konti, tapos leche flan. Okay. Kasi po ang essence mga kababayan, ng Noche Buena yung salo-salo kayong buong pamilya na kumakain, bago sumapit po ang Kapaskuhan. Para sa akin ganun, mga bossing, walang garbo-garbo. Ang pinakamagarbo po yung magkakasama kayo na kumakain bago po sumapit yung 25 na birthday po ng Panginoon. Di ho ba, mga kababayan? Para ho sa akin, yun ang pinakamagarbo, Ganun lang. At saka hindi ako mahilig kumain Yung biruin mo, tira mo na. Kinain mo na kinagabihan, tira mo, tapos kakainin mo kinabukasan. Hindi ho ako mahilig. Yun ang iniisip natin. Pero ang iniisip nila Bato de la Rosa, mga kababayan, ano kaya gagawin ko? Paano na kaya pamilya ko? Pag naaresto na ako, pag nahuli na ako. Diba? Sabi ni Champi Tuti, gusto ko po yung t-shirt nyo, purple. 5K run to Actually, kaya po,
Ayan, 'di ba kadalasan 'pag ganitong oras, mga bossing, eh, naka-shades ako kasi bagong gising ako. Eh, gumising ako 3:30 ho ng madaling araw at tumakbo na ako. Naka-isang oras na akong takbo, mga bossing. Kaya ayan, hindi naman ito, pinamalit ko na lang ito. Ngayon, mga boss, nasa Davao daw si Bato de la Rosa. Eh, tingin ko talagang sinusubaybayan, tinitiktikan at inaalam lagi si Bato de la Rosa sa kung nasaan, no? Arnedo Olaes, palpak ang diskarte, dapat wag nang magpa-interview. Sino? Si ano, si Trillanes? Sino ba? Anyway, mga bossing, ito yung main topic natin. May nakita ho kami na balita, mga boss Chief Amuser, no? Ito yung mismong title at topic ko. Sabi dito, Senate hearing nagulantang daw ho, mga kababayan. Posted by, tapos December 2, 2025. Sa madaling salita ho, mga bossing, kahapon lang na balita. Senate hearing nagulantang. Testigo naglabas ng video ni na Marcoleta at Sara Diskaya daw ho, relasyon umano na bisto habang umiinit ang pagtatalo sa DOJ. Nako po, kailangan pa ba natin mga balita na ganito? Di ba meron nga ho mga pinalabas ang mga bilyonaryo news? Ipinakita ho nila mga boss Jeep Amoser na merong ano tawag doon? Yung insurance company na related yung asawa ni Rodante Marcoleta. Tsaka yung kita naman mga kababayan kung gaano talaga suportahan ni Meral Coleta, mga bossing Yung 2,000 pababa na singil sa kuryente, libre, di ba? Ay! Saan na naman tayo napunta? Sorry. No, hindi, mga kababayan, kasi kada mababanggit ho, mga boss Chief Amoser, si Marcoleta, bigla ho pumapasok, kusa na lang ho pumapasok yung pagpapaalala kay Rodante Marcoleta tungkol ho doon sa 2,000 na kuryente pababa na ipinangako niya sa mamamayang Pilipino na mukhang nakalimutan na ho yata. Yun, Stronghold Company. 'Di ba? May kumbaga may kaugnayan. Sabi nung pisong ko, buti nakachamba ako sa live mo. Ikaw, lagi kang wala No? Anyway, basahin natin to. Isang nakakagulantang na eksena ang bumalot sa Senado matapos ilabas ng isang testigo ang umano'y video ni na Congressman Rodante Marcoleta at Sara Diskaya. Sabi ko doon sa nasan ba yun? Hinahanap kasi namin. Sabi ko, hanapin nyo nga. Sabi ko doon sa Team MR, hanapin nyo nga yung video ni Marcoleta at ng mga Diskaya.